balikan ko lang yung si Mr. Yusek Trigiv Olivar. Where is he now? Would you know, Engineer Bernardo? Mr. Chair, ang alam ko po ngayon ay siya isang undersecretary ng Department of Education. Okay. So, bakit siya nangingialam sa infrastructure projects no na worth 2.85 billion, no? At yung projects nasa Annex B, no? Bakit tinanong mo ba sa kanya anong pakialam niya rito? Hindi po, basta na-offeran lang po ako ng mag-submit ng listahan. So, ako naman po, Mr. Chair, yun naman pong listahan. Kung mag-submit ka man po at hindi naman po talaga in effect lumabas, so wala naman pong kwan yun eh. Wala naman pong effect. So, yun lang po, Mr. Chair. Nakilala ko lang po siya noon. Tapos when he told me po and called me for a meeting to discuss about the unprogrammed appropriations, doon po ako nag-try lang po ako sa kanya na mag-submit. Have you dealt with him before? Nakatrabaho niyo na ba tong si Mr. Olivar dati? Kilala ko lang po. No, sa Chair. ibang mga proyekto ng DPWH? Hindi po, wala po akong makuha dyan. Except doon po sa dati na kami po kasi usually pagka po panahon ng budget nakikita po namin sila dito nung panahon po nung si Senator Angara po ay parang finance chairman. Yun po. Okay, so in that regard, before, nakausap mo rin siya tungkol sa mga projects? Hindi po kami, nakakausap ko po siya sa mga... No, just say yes or no. Projects, infrastructure projects, meron na kayong pakikipag-usap sa kanya noon? Yes po, pero Okay. In other words, this is not hindi ito ang unang pagkakataon. I am trying to establish some level of consistency, di ba? Yung involvement niya. So you are confirming this is not the first time you have discussed with him matters regarding matters referring to infrastructure projects. Yes or no? You said yes. Yes. Okay. Now, ano pagkaintindi mo dito sa boss, 15 yan? Hindi ka na nag-elaborate. Ibig sabihin, alam mo, no, na yan ang gawi. Diba? So, kung you dealt with him before, at alam mong yun ang gawi, naintindihan mo na. No? Boss, 15 yan. Tama? Mr. Chair, sa term po kasi sa amin, yung 15, parang we refer po the percent. So, yes, exactly. Kaya nga. So, in other words, meron ka ng pagkakataon na nagkausap kayo tungkol sa porsyento dati, at ito, maliwanag, 15 yan. 15 ng 2.85 billion, tama ba yan, yung kabuuan? Yes po, Mr. Chair. Kanino daw pupunta yung kabuuan na 15, yung 15 yan? Hindi ko na po alam kung saan niya, nabanggit lang po niya sa Office of, the Executive Secretary. Which dinedeny ngayon ng Executive Secretary, no? There was a public statement. So your assumption was Executive Secretary dahil yun ang sinabi niya? Yes po, Mr. Chair. Hindi ko naman po nakausap ang Executive Secretary. Okay. So that's why gusto natin siyang maimbitahan dito para magpaliwanag. Tapos biglang nagkaroon ng special allotment release order. Hindi naman bigla. Thereafter, ilang araw yun? Tsaka kailan, wala kasing mga petsa no? So hindi ko alam po, 3 buwan ba ito? 5 buwan? 3 linggo? Sometime in 2024. And program appropriations, yun ang actually tanong natin paano, I think it was Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM. So, sino ang kinausap ni Trig sa DBM? Hindi ba? Baka DBM at hindi Executive Secretary or kung Executive Secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Tama ba yun?
I mean, this is hypothetical, no? Pero ganun ang sistema niyan, di ba? Somebody decided, the DBM decided ilabas yung SARO. Tama? Kasi thereafter and hindi mo pa sinasagot yung tanong. After the meeting, yung sinabing may 15 ka riyan, thereafter means how many days? Doon po pagkaraan po nung meeting namin noon ay ilang araw lang po inano ko po si Engineer Alcantara to submit the list, yun po. Ilang araw? Ilang araw lang po. And then, nung sinubmit, ilang araw na naglabas na ng SARO? I think mga ano din po, mga baka po months din o isang buwan ganun. Isang buwan? Opo, hindi ko po Mr. Chair, sorry po. Yes. Hindi ko po Dahil, hindi i-release yan yung SARO kung hindi dinisyonan ng DBM. Hindi ba? Meron bang nag-influensya sa DBM? Meron bang natanggap ang DBM na 15? Hindi natin alam sa ngayon. Kaya magandang tawagin itong si Yusek Olayvar para magpaliwanag. Tapos diniliver sa Magallanes, Makati. Sabi nyo, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me which I delivered or caused to be delivered in Magallanes, Makati. Tama? Meron po pagkakataon na ganun. Ikaw mismo. Opo, Mr. Chair. Tsaka other places. Ano yung other places? Kung saan-saan lang po. Saan? Minsan po sa Diamond. Diamond Hotel. Saan pa? Yun lang po ang natatandaan ko Magallanes, tapos Diamond Hotel. Bakit sa Magallanes? Sinong taga ron? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Village? Doon po sa sa parking lang po doon. Dun sa okay. Sige. So, at magkano ang 15%? Yung ganun. Siyempre, 15% ng 2.85, di mo? So that must be about 280, 350 million, tama? Mga 300 plus po. Yeah, Mr. 300 Chair. million. No? Okay. Cash. Cash po. Laging cash. Yeah. Okay. Sige. Thank you. I will have further questions perhaps in the next hearing. But